O, eto na. Para sa mga di makapag-antay dyan. Etong kararating ko pa lang eh. Di pa nga nakakapagpahinga. Gusto nyo mag-voice over agad. Di pamilya ko nga. Di ko pa nakakausap. Di ko pa nakukumusta. Gusto nyo mag-edit ako agad. Asa na yung video mo? Wala kang vlog pag uwi? Anong gusto nyo? Pagkuha ko ng video sa aeroplano, paglapag sa airport, upload agad? Di ko na i-voice over? Di ko na i-edit? Ano yun? Background music lang ilalagay ko? Panonoodin nyo ba? Nagigigil ako sa inyo, oo. So dahil nga sa napakaayos ng kumpanya namin, napaka-advance nila mag-isip, kaya makakapag-prepare ka talaga. Akalain nyo, flight ko na pala bukas ng madaling araw, pero ngayon ko palang kukunin ng alas 3 ng hapon yung ticket ko. Kaya heto, naglalakad na po ako papuntang langit. Head office pala namin. But parang biyaheng langit naman kasi. Uy, may nakaabang na liwanag. Kani-kanina lang din kasi ako in-inform na may ticket na pala ako pa uwing Pilipinas. Ganun sila dito, B, mga tukmol, kaya dapat lagi kang handa. So, pagpasok ko sa office, syempre dumiretso ako sa HR, alangan naman sa accounting. Kaso nung tinanong ko, hindi pa daw na-print, B. Naloka ako. Kaya sabi ko, ako na lang kaya mag-print, ano? Nakakahiya naman sa inyo, eh. Baka maabala pa kayo. Sa HR ba naman kayo nagtatrabaho eh? Pagod yan. Ay, nauunawaan ko. Ano ba kayo? Charot. Gusto ko lang talagang gawing typewriter yung laptop nila, kaya pinakaalaman ko. At ayan na, idinaraw na nila yung ticket ko. Kasama na yung ACL visa na kumanta ng One Love, I Love You So. So, Emirates Airline pala yung sasakyan ko. Ano? Diyos ko, kinabahan ako. Mapiperwisyo ako nito mamaya, abangan nyo. Bago ako bumalik sa accommodation, bumili muna ako nitong McDo's sa workmate ko na si Haider. Ganda ng name niya, diba? Ito yung nilagang talong na binabad sa Owel. Ipapatikim ko kasi ito sa pamilya ko sa Pilipinas. Habang pabalik na ako sa accommodation, nag-iisip ako. Kasi bukod sa I only have 6 hours left para makapag-prepare, sobra yung bagahe ko, B. Nasa 46 kg na kasi ito. Ang Emirates pala, 35 kg lang ang allowed. Nakasanayan ko kasi guys na 46 kg lagi yung dala kong maleta. Kasi yung nakaraang dalawang uwi ko, PAL tsaka Saudia yun, puro 46 kg ang baggage allowance. Kaya heto, binuksan ko na lang ulit yung maleta ko para dagdagan ng laman. Charot, baka bawasan syempre. Bali, nagbawas ako ng mga damit, pero dinagdagan ko din naman ng picture frame na pang maalaala mo kaya ang peg. Ba't ko pa kasi pina-picture frame? Uy, pwede naman isip sa cellphone lang. Reviewer ko, para sa mga iba't ibang klase ng cheese, magmamasteral kasi ako. Charot. Baso, kasi napaka-importante sa akin ang baso na yan. Yan yung nag-iiba ng kulay kung napapanood nyo sa vlog ko. Tsaka tsinelas. Sa totoo lang guys, isang maleta pa lang talaga na aayos ko. Bago pa man dumating yung ticket ko. Kaya ura-urada na naman ng akla. Diyos ko. O sige na, at marami pa akong aayusin. Mamaya ko na videohan kapag titimbangin ko na ha. At ayan, tapos ko na po ayusin itong isa kong maleta. Sana gumaan-gaan naman na. Parang mabigat pa rin na. Teka lang, kunin ko yung timbangan ha. Diyan lang kayo. So ito na, titimbangin ko na. Paano ba ito? Ay, mali pala. Ito pala yung kutkutan ko ng niyog. Mali pala yung nadampot ko, B. Nalito na ako. Natataranta na kasi ako eh. Mabilisan na kasi talaga to guys. Nagigigil ako. So ito na po yung aking weighing fish scale. Ay, sobrang bigat. Diyos ko. Titigan nyo maigi ha. Dalian nyo kasi ang hirap buhatin. Mabibitawan ko na. O, ayan. Nakita nyo ba? Hindi. O, ako nakita ko. 22 kilograms. O, sana hindi to accurate at mas magaan pa pagdating dun sa timbangan sa airport. Itong pangalawang maleta ko naman guys, ngayon ko pa lang talaga ito sisimulang ayusin. Diyos ko, alas 6 na ng gabi. At kailangan nakabiyahe na ako ng alas 12 ng hating gabi dahil alas 4 ng madaling araw yung flight. Dapat kasi 3 up to 5 hours advance ka before your flight. Kasi check pa nila yung attendance mo, kaya nga mayroon tayong tinatawag na flight attendant. Charot, walang kinalaman yun. Kunti lang nabili kong chocolate guys, at yung iba dyan puro bigay lang. Buti nga at di ko na rin dinagdagan kasi sobra na sa timbang yung bagahe ko. Bali, tinanggal ko na lang sa plastic yung iba, tsaka pinagbubuhos para hindi po matakaw sa space. Alam nyo guys, halos lahat yan, puro bigay lang sa akin. Hindi rin kasi ako ganun kahilig sa chocolate. Katulad nitong bouquet na binigay sa akin ni Daddy CE 8 years ago. Hanggang ngayon, di ko pa nakakain, diba? Isa pa lang yata na bawas ko dyan. Kaya heto, tatanggalin ko isa-isa para ipasalubong na lang sa mga kamag-anak ko. Yung iba naman dyan, bigay ni Sir Dave sa akin. Ang dami din yung bigay niya, Diyos ko. At marami pa talagang gustong magbigay. Hindi ko lang tinanggap kasi nga hindi na talaga kasya sa bagahe ko. Baka pagbayarin na ako sa airport niyan, mas malaki pa babayaran ko doon kaysa sa mga chocolate na binigay. Kaya sobrang thankful po talaga ako sa mga nagbigay. Pati na rin doon sa mga gusto pang magbigay pero hindi ko na po tinanggap. I appreciate your effort. Biglaan pa yung ticket ko dyan ha. Kaya yung iba biglaan ko na lang din na-inform na pauwi na ako. Kaya yung iba din na nag-insist. Pero kung napaaga-aga yung pagsasabi ko, ay baka hindi lang marami ang magbibigay. Marami din ang magpapasabay. Kaya sinikreto ko na lang. At ayan, natapos ko din sa wakas ng mabilisan lang. Ngayon, titimbangin ko na ulit. Bale, nasa 19 kilograms po yung bigat.
bigat. So kung i-add natin yung 22 kanina, nasa 41 kg na po ang bagahe ko. At tinanggal ko na po lahat ng pwede kong tanggalin. Hanggang dyan na lang talaga yung hangganan ko. Kaya bahala na, tignan na lang natin mamaya sa airport kung pagbibigyan ba ako o pagbabayarin ba ako o iiwan ko na lang sa mga naghatid sa akin yung sobra. Alam nyo guys, itong araw na to, kung wala pa sana akong ticket, plan ko muna magpunta sa gold shop para may maiuwi man lang akong gold kahit papaano. Kaso nga, binigla ako ng kumpanya, kaya itulog ko na lang, be. Ilang oras na lang kasi babiyahe na ako. Gagayahin ko sana yung ibang mga OFW na excited na umuwi. Yun bang nasa tabi na ng higaan yung mga susuotin, bago matulog, ganyan. Kaso, di man ako makatulog. Oy, kinakabahan man kasi ako. Baka pag nakaidlip ako pagising ko umaga na pala, nakalipad na yung eroplano. Kaya ayan, tinago ko na lang yung passport at ticket ko sa unan para makalimutan ko siya at nagsimula na akong magbihis. At ngayon, heto na ang aking pangmalakasang outfit check pauwing Pilipinas. Oh! Pare ng tak-ina, parang tatakbong kandidato lang ngayong 2025 ha. Para konsehal po, this coming election, huwag niyo pong kalimutan, Oliver Castro. Ang dating kalaban ng gobyerno, ngayoy magsiservisyo. Ang agang kampanya naman ito, oy. Diyos ko, yung outfit pang mayor, pero yung tuck-in, parang katatapos lang mag-jebs. Ang gigigil ako sa kumpanya namin damay-damay to. Tara na nga at ang maibaba na itong mga gamit ko. Parating na rin kasi yung maghahatid sa akin. So, panimula pa lang ito ng aking Journey to the Philippines series. Yes, mahaba-habang vlog na naman ito at papunta pa lang tayo sa mas exciting na part. Kaya abangan ninyo sa part 2 ang aking biyahe papuntang Dubai. Idudu muna bago mag-goodbye. At kung nailusot ko nga ba ang sobrang 6 na kilo sa bagahe ko. Hahabaan ko pa sana tong part 1 kahit abutin sana 10 minutes. Kaso, naghahang ng malala yung phone ko. Ang init kasi dito sa amin guys, walang aircon. Kaya, bibitinin ko muna kayo ng aking paglalakbay pabalik sa bansang sinilangan na kahit ang hirap-hirap ipaglaban ay pipiliin ko pa rin ng paulit-ulit. Maraming salamat po sa panonood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity, let's make people happy.